Sabi nila, kapag ipinanganak daw tayong mahirap ay hindi natin kasalanan. Ngunit pag namatay tayong mahirap ay mayroon na tayong kakulangan. Gasgas mang maituturing ang pahayag na ito, ngunit sa ilan ay hindi nila ito pamantayan. Mga taong pinagkaitan ng karapatan sa ilalim ng mga taong makapangyarihan. Posible kaya magkaroon ng pag-iibigan sa dalawang taong langit lupa ang pag-itan o ito magdadala sa kanila sa tiyak na kapahamakan. Paano ka makakatakas sa isang kasunduan kung buhay mo ang nakasalalay? Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwentong pag-ibig na aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Dalawang oras na mahigit ang lumipas pero ang sigla at ngiti sa mukha ng mga bata ay hindi mawala-wala. Lahat ay nagkakasiyahan pa dahil sa dami ng mga palaro na kanilang sinasalihan. Namiski si Amanda ay nakisali na. Wala na itong pakialam kung magusot ang kanyang suot o magulo ang kanyang buhok. May panalo lang ang laro na kanyang sinasalihan. Mukhang walang balak mapagod ang anak mo, Sophia. Wika ng isa sa mga kamag-anak ni Rafael na nililibang din sa mga bata na nagkakasiyahan sa gitna. Napaka-hyper na bata. Manang-mana sa kanyang ama. Siya nga pala, Sophia. Bakit apelyido mo ang ginamit sa pagpapakilala sa bata kanina? Hindi pa ba kayo kasal ng asawa mo? Inaasahan niyang itatanong ito sa kaniya kung kaya't nakahinda na rin ang isasagot niya mula pa kanina. Hindi pa ho namin napapag-usapan. Ang tanging tugon niya dahil ito lang ang naisip niyang sagot na hindi magbibigay ng kakaibang haka-haka tungkol sa relasyon nilang dalawa. Saglit siya nagpaalam sa mesa kung nasaan ang mga kamag-anak ni Rafael para puntahan muna si Amanda na naliligo na sa sariling pawis. Pinagpahinga muna niya ang anak at pinagpalit ng ibang komportableng damit para dito mahirapan sa pagkilos. Mama, asaan po si Papa? Tanong ni Amanda habang siya binibihisan at inaayusan ng mga nakatalaga sa kaniya. May kinakausap lang ang papa mo, sagot niya dahil kahit siya ay hindi niya alam kung nasaan si Rafael. Kanina lang ay kasama niya pa ito nung nagsimula pa lang ang birthday party. Pero nung lumapit sa kanya si Lawrence Garcia at hiniram saglit si Rafael para ito'y kausapin, wala na siyang alam kung nasang lupalop na ito. Sinubukan niya magtanong sa mga tauhan nito, pero ang sabi, kasama at kausap pa raw nito ang kanilang tiyo na hindi niya magawang tingnan o batiin kanina. Ngumiti at binati naman siya nito, subalit hindi niya magawang ibalik ito dahil sa pag-aakala niya hindi naging maganda ang impresyon niya rito noong una nilang paghaharap. Ay ma'am, bawal po ang guest dito sa loob. Napatingin siya sa stylist na nagsalita. Nabalak sanang palabasin ang taong nasa labas ng pintuan pero pinigilan siya ni Sophia. Hindi. Okay lang. Kilala ko siya. Aniya sabay lingon sa ina at sininyasan na tumuloy sa loob kung nasaan sila. Pasensya na kung ngayon lang ako nakalapit sa inyo. Wika nito saka tumingin sa kanyang apo na sakto rin na nakatingin sa kaniya. Happy birthday, Amanda. Ako to, ang Lola Irene mo. Lumiwanag ang mukha ni Amanda at nagtatakbo palapit sa ina ni Sophia para salubungin ito ng yakap at halik. Halos hindi pa nga tapos ayusin ang buhok niya na muling nagulo dahil sa ginawa nitong pagsalubong sa lola niya. Tila mayroong humaplo sa puso ni Sophia dahilan ng panunubig ng gilid ng kanyang mga mata. Pasimple siyang tumingala at mabilis pinunasan ang luha nagbabadyang kumawala. Hindi niya lubos maisip na magiging emosyonal siya sa pagtatagpo ng maglola. Ilang oras na ang lumipas, simula na magsimula ang selebrasyon, pero ngayon lamang nagkaroon ng pagkakataon na magkita at magkakilala ang dalawang maglola. Napakaganda mo ngayon, Sophia. Ibang-iba ka na sa batang kilala ko noon. Change for the better po. Aniya, saka tumayo.
na makitang tapos ng maayusan ang kanyang anak. Amanda, sabihin mo sa mama kung pagod o nagugutom ka na, okay? Huwag ka masyado magpapawis at baka ubuhin ka kinabukasan. Pero paano po ako maglalaro, mama? Hindi na ako sasali sa games mamaya. Pwede ka pa rin naman mag-join, pero pahinga ka rin kapag hindi mo na kaya. May upuan ka naman doon, hindi ba? Upo ka lang doon, tapos kapag kaya mo na, sali ka ulit sa games. Paalala niya, kaya muling bumalik ang sigla sa mukha ni Amanda. Nasabik na itong lumabas ng kanilang silid para muling makisali sa palaro. Hi po tita, birthday ko po ngayon. Nakangiting bati ni Amanda kay Danica na nakasalubong nila sa paglalakad sa pasilyo. Ngayon lamang sila nagkita sa buong araw na ito at hindi pa siya nakakatanggap ng bati mula dito. Oo nga pala Amanda, happy birthday sa'yo. Kaswal nitong sagot sa kabinaling ang tingin sa babaeng di pamilyar sa kaniya bago ilapat ang tingin kay Sophia. Nanay mo? Magkamukha kayo. Tumikhim siya. Lola ko po siya tita. Si Amanda na ang sumagot kaya hindi na nag-abala pa si Sophia na magsalita. Nangako siya sa sarili niya noon na hindi niya tatawaging ina ang sarili niyang magulang. Pero ngayon, hindi niya alam kung tutuparin niya pa ba yun, lalo't kilala na Amanda ang kanyang mama bilang isang lola. Hindi pa sila nakakapag-usap ulit patungkol sa nakaraan na hanggang ngayon ay dala-dala niya. Hindi rin niya alam kung magkakaayos pa ba sila mag-ina o kahit para na lang kay Amanda para ipakitang maganda ang relasyon nila. Gusto niya maging maayos ang buhay para sa anak, kumpleto ang pamilya at hanggat maaari, hindi niya rin naisiparanan sa anak ang walang kinalakihang ama sapagkat alam niya ang pakiramdam na iyon. Sophia! Napalingon siya sa kanyang likuran nang marinig ang boses ni Rafael. Naglakad ito palapit sa kanila at hindi niya alam kung bakit di na siya nagulat nang ipinulupot ito ang kamay sa kanyang bewang. Kumusta ang party? Maayos ba ang lahat? Well, sa tingin ko naman ay oo. Aniya, saka itinuro ang kanilang anak na bumalik na sa pwesto nito. Kagaya na nakikita mo, enjoy na enjoy siya sa kanyang ginagawa ngayon. Halos wala pang pahinga kaya siguradong pagod siya mamaya. Hindi niya rin narinig sumagot si Rafael kaya nilingon niya ito at nakita tila may hinahanap sa mga tao sa paligid nila. May problema ba? Tanong niya. Matagal bago ito nakasagot. Wala. Wala naman. Hindi kumbinsido si Sophia kaya muli siya nagtanong. Bakit pala ang tagal mong nawala? Sobra bang importante ang pinag-usapan ninyo ng uncle mo? Importante sa akin pero hindi sa kaniya. Anito kaya lalo siyang nalito. Balak niya pang mag-umpisa ng tanong subalit naagaw ang atensyon niya nang biglang magkagulo ang lahat nang kumislap ang ilang LED lights na malapit sa pwesto ng mga bata. Lalo pang nagkagulo nang sunod-sunod magputukan ang mga lobo sa paligid nila at mabasag ang isang bis na malapit sa kinatatayo ni Amanda. Mabilis kumilos ang dalawa upang puntahan ang kanilang anak na nagsimula ng umiyak dahil sa nangyayari sa paligid niya. Niyakap agad ito ni Sophia para buhatin at laking pasalamat niya nang palibutan sila ng mga tauhan ni Rafael. Masyadong mabilis para sa kanya ang mga pangyayari pero sa nakikita niya ay may hindi tama dito. Hindi ito isang aksidente. Tahimik ang lahat habang pinanood sa CCTV ang nangyaring party kanina. Boss, okay na. Nakauwi na lahat ng bisita. Napatingin sila sa pumasok na si Ivan. Mukha namang naniwala ang lahat na aksidente ang nangyari kanina. Kaya wala na kayong dapat ipag-alala sa kanila. Isang taon na lamang ang ginawa ni Rafael bago ibalik ang tingin sa mga TV screen sa kanyang harapan. Ilang oras na nakalipas matapos ng gulong naganap kanina at sa kasamaang palad, hindi nila nakita o nahuli ang taong nagtangka na sumira ng party. Mabilis itong kumilos at naging mas maingat sa mga galaw na nagbigay naman kay Rafael ng indikasyon para magkaroon siya ng idea kung sino ang taong nasa likod nito. Isa pa lamang itong tsorya at kailangan niya ng matibay na ebidensya nang sa gayon
ay mabuo niya ang puzzle na iniwan nito sa kanya. Kung importante sa iyo ang mag-iina mo, hindi na sana ulit mangyari ang pangyaring ito. Marin siyang napapikit nang maalala ang sinabi ng ina ni Sophia bago ito umalis kanina. Hindi ko may papangako, pero nakahanda akong sanggain ang mga bala na tatama sa kanila. Ang tanging salitang iniwan niya bago matapos ang diskusyon nila ng ina ni Sophia. Boss, tama kayang pinauwi natin lahat ng mga bisita? Tanong ni Arthur. Maaaring nalila nga tayo ng taong gumawa nito, pero malaki ang posibilidad na isa sa mga bisita kanina ang may kagawa nito. Mahigpit ang seguridad sa gate pa lang at hindi maaaring makapasok ang walang imbitasyon. Kaya naman, wala sa mga bisita ang hinahanap natin. Ani Rafael, saka pinaikot ang singsing na nakasuot sa kanyang palasingsingan. Narito siya sa loob ng asyenda. Tahimik na pinagmamasdan ni Sophia ang natutulog na anak sa kanilang kama. Kagaya ng inaasahan, bagsak ang katawan nito dahil sa sobrang pagod at dami na nangyari kanina. Ang mga regalo na tanggap ay naging susi upang makalabas si Amanda mula sa realidad. Nalimutan nito saglit ang gulo na naganap sa kanyang kaarawan dahil sa dami na natanggap na regalo mula sa mga bisita. Nasa higaan nito ang mga laruan, damit at kung ano ng mga gamit ng katulugan ng anak dahilan kaya ito nakakalat pa sa kama. Wala siyang lakas ligpitin ang mga ito dahil sa pagod niya sa buong maghapon. Bakit gising ka pa? Umangat ang tingin ni Sophia sa pintuan nang marinig ang boses ni Rafael. Pumasok ito at lumapit sa anak. Naupo sa gilid ng kama at inilis ang nakaharang ng buhok sa mukha ni Amanda. Sorry anak. Sorry sa nangyari sa birthday mo. Hindi itong gusto kong maranasan mo sa espesyal na araw mo. Mula sa pagkakasandal ni Sophia sa headboard ng kama, inalis niya ang tingin sa mag-ama at inangat ang tingin sa kisame nila. Hindi niya maiwasang malungkot at madismaya sa kahinatnan ng birthday party ng anak nila. Pero ipinagpasalamat pa rin niya na ligtas ang lahat at wala namang nasugatan sa nangyaring aksidente kanina. Nalaman niyo ba kung bakit may nangyaring ganito? Tanong niya. Hindi pa. Ani Rafael saka inilis ang tingin sa anak para ilapit kay Sophia. Natatakot na ako Rafael. Hindi ko alam kapag may masamang nangyari sa anak natin. Huwag kang mag-aalala Sophia. Handa akong isugal ang buhay ko, wag lang mapahamak ang anak ko. At sa tingin mo, papayag ako? Seryosong tanong nito. Walang imik namang pinagbasta ni Rafael si Sophia. Hindi niya nais malagay sa alanganin ang buhay ng kanilang anak, ganon rin ni Sophia. Sophia, hayaan mo akong pagsilbihan ko kayong dalawa ng anak natin. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan ko kayong dalawa ni Amanda. Nanlaki ang mata ko sa mga sunod na sinabi ni Rafael na hindi ko inaasahang marinig. Mahal na mahal ko si Amanda at mahal na mahal ko kayong dalawa. Biglang naramdaman ko ang paghawak ni Rafael sa aking pisngi. Bago pa ako makapagsalita ay bigla na lang hinawakan niya ang kamay ko at hinalikan niya ito. Ganun na lang ang tili ko nang bigla nitong hapitin ang bewang ko at kinarga ako papasok sa loob ng kwarto niya. Dahan-dahan ako nitong inilapag sa malambot na kama at marang hinawi ang takas kong buhok. Nagiinit ang mga titig nito sa akin. Halos hindi ako makahinga dahil sa sobrang naming lapit sa isa't isa. His eyes were intently on me. Mas lalo pang naghurumintado ang puso ko nang dumungo ito para dampian ng halik ang labi ko. Nung unay marahan lang ako pero mas lalong lumalim ang halik na yun nang gagapin ko ang batok nito. My pulse is beating fast, lalo na ang kabog ng dibdib ko. Hindi na ako makapag-isip ng maayos. Pakiramdam ko rin ay wala na sa ayos ang suot kong dress. Hindi ko na alam kung paano tutugunan ang mga nakakapaso nitong haplos. Tumigil ito at walang kahirap-hirap na hinubad ang suot niyang coat at pants. I had to bite my tongue damn hard. Nakita na ito dating dalawa kong mata, but the same feeling hit me big time. Mas sumidhi pa ngayon dahil mas naging tone and dark ang mga muscle nito sa katawan.
Hindi ko alam kung saan ko ibabaling ang tingin ko para lang makaiwas sa bagay na yon. Hindi ko rin akalain na ganito kabilis ang pangyayari. "Feel me, Sophia," he ordered me, bago hinila ang kamay ko patungo sa kanyang dibdib. Wala na akong masabi sa mga oras na iyon. Nang tawirin niyang muli ang pagitan namin at siilin ako ng nag-aalab na halik. Para ako nitong nilalasing. I can't help but to bite my lips damn hard. Sandali lamang niyang hinubad ang suot kong dress at wala na akong pakialam kung saan ba niya ito hinagis. Basta ang alam ko, gupo na ako ng sensasyong bumabalot sa amin pareho. Muling nagsanib ang aming mga labi at huli na para magprotesta. Huli na para lumaban. I was under his spell, na kahit anong gawin niya ay umaayon na lang sa akin. Sa puntong yon, tanging kami lang dalawa ang nag-usap at pinuno ang buong silid ng musikang kami lamang ang nakakaalam. Lumipas ang mga araw na unti-unting bumabalik sa normal ang pamumuhay ng mag-ina sa asyenda. Ilang araw rin na pag-usapan ang nangyaring gulo sa birthday ni Amanda sa eskwela nito. Pero unti-unti rin itong nawala at nakalimutan ng mga bata at magulang na dumalo nung araw na iyon dahil sa paniniwalang aksidente ang nangyari. Inalis na rin ni Sophia sa isip niya ang tungkol sa nangyaring aksidente, pero hindi maalis sa isipan niya ang nangyari sa kanila ni Rafael kagabi. "Mama, kasama po ulit natin si Papa pag inahatid niyo po ako sa school?" Tanong ni Amanda habang binibisan siya ng uniforme ng ina. Palagi na natin siyang kasama sa paghatid at pagsunto sa iyo sa school." Tugon niya na kinatuwa naman ng bata. Hindi alam ni Sophia kung matutupad ni Rafael ang pinangako nito sa kanila, na palagi na siyang kasama sa paghatid at pagsundo sa anak nila. Pabor naman iyon sa kaniya dahil kahit papaano nababawasan ang takot niya. Nang matapos bihisa ng anak, sabay silang lumabas ng kwarto at bumaba ng hagdan upang dumiretso sa hapagkainan para sa kanilang umagahan. "Papa, good morning po," masiglang bati ng anak sa kanyang ama nang ito'y masalubong nila sa sala. Tumakbo pa ito kay Rafael upang bigyan ng isang matamis at mabilis na pagdampi ng labi sa pisngi bilang isang pagbati sa umaga. "Good morning sa prinsesa ko," nakangitim bati ni Rafael. Inangat niya ang tingin sa ina nitong nakatingin sa gawin niya. "Good morning din sa iyo, Sophia." Napangiti na lang si Sophia. "Good morning din sa iyo, Rafael." May kung ano siyang naramdaman na mga oras na iyon. Hindi niya maipaliwanag ang saya ng kanyang puso, na ngayon ay naging maayos na ang samahan nilang dalawa ni Rafael bilang mga magulang ni Amanda at bilang isang pamilya. Ito na kaya ang simula ng magandang samahan ni Sophia at Rafael para maging maayos ang samahan nila bilang isang pamilya? Ano ang mga sakripisyo nilang gagawin para sa kapakanan ng anak nila na si Amanda? Ano ang naghihintay na kapalaran sa kanilang pamilya? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!